Imagine mo yung asal na nilalabas niya, pinapakita niya. Bibigyan mo ng power ng presidency yan, dapat kikilabutan yung bawat Pilipino. Di ba? Wala ito sa tamang katinuan. Yun ang masasabi natin, kaya hinog na hinog na. Napapanahon na para sampahan ng impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. Ito ang pananaw ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Marami anyang red flags na nagpapakita na hindi karapat-dapat sa kanyang posisyon si VP Sara. Bilang pangalawang Pangulo, sakaling may mangyaring masama sa presidente ng bansa, si VP Sara pa rin ang magiging kapalit. Kahit na kasuhan ka ng criminal cases, still, Vice President ka pa rin. So anything that happens to the President, pwede ka pa rin maging presidente. So mas mainam yung... Kailangan matanggal ito sa pwesto. Ayon kay Trillanes, matagal nang dinadrop ang impeachment laban kay VP Sara. Idaragdag na lamang ang mga bagong impormasyong lumalabas ngayon laban sa pangalawang Pangulo. Isasampa na daw ito sa lalong madaling panahon. Para kay Trillanes, hindi dapat maliitin ang koneksyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa sandataang lakas. Dahil hanggang sa ngayon, mayroon pa rin itong sympathizer sa hanay ng militar. Kailangan siguraduhin na walang makukuha ng mga officers itong mga Duterte, no? Kasi malaking problema 'yan. Kaya kailangan continuous monitoring. Siguro mga less than 5% ang masasabi na. And mainly mga key positions sa No. Mga junior officers, mid-ranking. Mga senior officers so far, they are solidly behind the president. Gayunman, hindi naman daw basta-basta isasakripisyo ng mga opisyal ang kanilang posisyon at karir. Pero ako naman, based dun sa monitoring din namin, hindi naman marami, kundi may simpatya kay Duterte, pero to actually risk their lives, freedom, and their careers para sa kanya, I seriously doubt that at this point. Kailangan din anyang mapanagot ang dating Pangulo sa kanyang mga binitawang salita sa kanyang press conference dahil ito umano ay inciting to sedition. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tanong ako sa Negros kung anong nangyari doon kasi nga tinitingnan ko yung ginagawa nila and they're doing the Arnie Leves playbook. Ang ginawa nila doon, pumasok sila sa mga bahay, mga properties. Nagsasabi sila may clearing team kami para daw safe mag-search. Mauuna yung clearing team. Maglalagay ng kung ano-anong baril. Di ba? Natandaan nyo, diniscuss na namin to nun eh. Di ba? Ayaw nyong maniwala eh. Sinasabi na namin sa inyo to, tinarantado si Tebes nun eh. Pumasok, nagtanim. Iyon ang sinasabi ni VP Sara Duterte na kailangan nating bantayan. Bakit? The same playbook na ginawa kay Tebes nun, maaaring gawin na sa kanya. Tingnan mo, one of these days, pag nakasuhan yan, magre-raid yan sa bahay, may clearing team, tapos magtatanim na kung ano-ano. O di ba? Ayaw nyo maniwala nun eh. Yung iba pa nagagalit pa iba mga Duterte supporter, ba't daw namin pinagtatanggol? Di namin pinagtatanggol. Doon lamang tayo sa tama.